Pag-usapan po natin kung sino ang pinili sa ating panahon, no? Sapagkat may pipiliin, siya po yung wise and faithful servant o tapat na alipin. Napipiliin ng ating Panginoong Hesus para siya pong manguna at mamahala. At siya kanya po dadaloy ang katotohanan, the truth. Sa kanya po dadaloy. Ang sabi nga po sa Matthew 24 verse 45, sino ang tapat at matalino na alipin? Hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? So, sino nga po ba yun na tinutukoy? Ibig sabihin, siya po yung maghahayag ng salita, magpakain sa iba pang alipin. Yung katotohanan. Sapagkat sa ating panahon ay 4,000 denomination, pero iba-iba ang doktrina. So, ibig sabihin, false lahat po yun. But iba-iba ang doktrina. Hindi po ganun ang Diyos na magbigay ng katotohanan. Iisa lang po yung command ng Diyos na katotohanan. Nung first coming, sino po ang binigay na ipinangako ng Diyos? Walang iba po ang ating Panginoong Hesus. Na po, na siya pong ipinangako na darating na Misaya, na ipaglilihin sa isang birhin na babae. Walang iba po kundi si Virgin Mary, na siyang maglilihi. Ngunit wala naman pong sumiping sa kanya. In first coming, but second coming ay meron din pong pinili. Sino ang pumili? Ang Panginoong Hesus sa kanya. Sapagkat ang taong yon ay siya rin po yung nagtagumpay. Siya po yung wise and faithful servant. Na sinasabi po ng Mateo 24 verse 45. Sino ang tapat na alipin? Hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain ng iba pang alipin sa takdang panahon? Food of the proper time. In English po. And sa Revelation ay mababasa din po natin. So, sumakatuwid ay mayroong pong word of truth sa ating panahon na inihahayag. No po. Kasi sa ating panahon, hindi na po yung sinasabi po ng maraming mga ngaral na nagtuturo na once na tinanggap mo ang Panginoong Hesus ay ligtas ka na. In first coming po yun. Na fulfilled na po yun nung panahon po ng Panginoong Hesus ng kanyang pagdating. Sapagkat kung sapat na po yun na tinanggap na sinasabi po ng maraming mga ngaral, eh wala na pong second coming. Sana. Meron pa eh. Kaya nga Alpha and Omega, beginning and end. So, ibig sabihin, ito po yung sinasabi po ng Matthew 24 na meron po magpapakain na siya pa yung tapat na matalino, alipin. Wise servant. Siya po yung pinili ng ating Panginoon sapagkat siya po ay nagtagumpay. Kaya nga po natin, kung babasahin po natin dito sa Revelation, chapter 14 verse 1, ito po ang sinasabi. Tumingin ako at nakita ko ang kordero nakatayo sa bundok ng Seon, kasama ang 144,000 tao na nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragasang tubig at nagdagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga
manunugtog ng alpa. Sila ay umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4,000 na buhay at sa harap ng matatandang pinuno. Walang makatugtog o umaawit sa awit ng iyon, kundi ang 144,000 tao. So sila lang po yung marunong. Kaya po malinaw. Ito po yung katuparan. Ito po yung pangako na may isang servants at sa pamamagitan ito na nasilyuhan po sa pamamagitan ng wise and faithful servants na nasilyuhan ng salita na siyang pinakain, sila lamang po yung makapag-testify ng word of truth sa ating panahon para maipaalam sa marami pa. So ito po yun. Kaya wag po tayo malilito. Dapat paniwalaan natin sa ating panahon na mayroong pinili na isang tagapagturo. Siya po yung wise and faithful servant. Nang sabi niya dito sa bundok ng Sion, dito po pupunta ang lahat ng tinawag o mananampalataya. So kaya po malinaw ang sinasabi po ng banal na kasulatan na mayroong pinili. Walang iba kundi ang wise and faithful servant. At sa pamamagitan na nasilyuhan, ito yung 144,000 na sila po magtitestify ng salita ng Diyos para malaman ng maraming tao, sapagkat sila lamang po yung nasilyuhan ng katotohanan. Yun po yung revelation na dapat nating malaman sa pamamagitan nila. So magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. God bless you po.